Sinabi ng Malacanang na kung ito daw official business ay nabiyahe sa bansa. Obligasyon mo ba na paliwanag sa bayan kung ano yung... Ayan na naman yung official business eh. Tangina kasi to si Castro, napakaboba talaga eh. Castro, napakatanga mo talaga eh. Naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sinong-sino rin ang dumaso sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Ay, bobo ka pala eh. Wala ka pala, bobo ka talaga eh. Official business yung... Kasi... Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Parkos bangag, Parkos bangag, Parkos bangag, bangag, Parkos bangag, Parkos bangag, Parkos bangag, Parkos Yan. bangag, bangag, Ay. Parkos bangag, Parkos bangag, bangag. Ayan, magandang araw sa inyong lahat mga bossing. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss Dada at panasakitin na naman natin ng mga ulo, katawan, atay, balun-balunan ng lahat ng mga switik sa gobyerno, lahat ng mga kawatan, magnanakaw, mandarambong, mandurukot, mangungumit, adik, bangag, makakapalang muka, mga putok sa buho, mga garapata at ipis sa lipunan, mga mentally challenged, mga intellectually challenged, mga bobo, mga tanga, at mga walang utak na nasa gobyerno. Mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At tayo ay nandirito pa rin ngayon sa Davao City. Pabalik na rin tayo. Meron tayong importanteng misyon. Importanteng misyon na ginawa dito. At maraming salamat dahil kayo ay tumatangkilik pa rin ng malupit sa ating mga video kahit na wala tayo sa ating studio. Pero huwag kayong mag-alala, dala-dala naman natin ang ating setup para makapaghatid pa rin tayo ng mga malupit na kulitan, kwentuhan para hindi tayo mabaliw. Mga kababayan natin sa abroad na nakaabang araw-araw sa ating palatuntunan para hindi naman kayo maburyong ba, para hindi kayo masiraan ng mga ulo. Kailangan tayo maghatid ng entertainment sa inyong lahat. At kamusta na ba ang mga buhay-buhay, mga bossing? Naku po, mainit ang mga kaganapan dito sa Davao. At mainit na mainit nga kahapon. Naku po, ay biglang nagkaroon ng for sale doon sa bahay ni Pangulong Duterte na ikinalungkot ng lahat ng mga Pilipino. Pero bago yan, putang ina mo, Risa Ontiveros ka talaga. Hayop ka. Tinanggal mo na naman yung bago kong Facebook. Putang ina ka, wala na akong Facebook. Wala na. Puta, pati yung bago kong gawa, tinanggal. Hayop na yan. Talagang matindi talaga ito si Risa Ontiveros. Kapal ng mukha mo, ma'am. Kayo yung mga aktivista na putang ina nyo, sigaw kayo ng sigaw ng karapatan, human rights, mga putang ina nyo. Human rights, putang ina nyo. Takot naman pala kayo. Pinuntahan ko kasi siya sa kanyang page. Mantakin mo ba naman yung ilang taong ko ng pinangangalagaan ng Facebook? Dahil nung mga kausap ko sa Messenger, naglaho ng parang bula. Pinuntahan ko siya sa kanyang page, finalo ko siya, tapos doon ko siya inaway-away. Pinagmumura ko siya doon at sinabi ko ng kapal ng mukha mo. Pangit ka na, makapal matigas pa ang mukha mo.
Oh, hinaway-away ko doon. Ano yun, ang nangyari sa Facebook ko. Putay na, isang araw pa lang nabubuhay yung bago kong Facebook, tinanggal nyo na namang mga hayop kayo. Hindi, alam nyo, sobra-sobra, no? Sobrang kapal ng mga pagmumukha ninyong mga putang ina nyong mga aktivista kayo, no? Ang kakapal ng mukha nyo, mag-rally-rally, galit kayo sa gobyerno, galit kayo sa ganito, nagpapahayag kayo ng inyong mga galit. Tapos kapag kayo yung nagiging sentro ng galit, tang ina nyo, yung Facebook, hawak nyo pala. Ngayon ko lang nalaman na puta napakalakas ni Risa Ontiveros sa Facebook. Sa Meta, yung putang inang Vera Files na yan at saka yan sila Tordesillas. Yung Rappler, mga kupal na yan na mga na mga fact checker dyan, human intervention sa Facebook. Sa Pilipinas kasi, meron pang 6 na buwan. Buong taon ngayong February, ngayong 2025, nandyan pa sila. Pero next year, wala nang fact checker, putang ina. Pero ang gagawin ng mga hayop na ito, bago sila mawala yung kontrata nila sa Facebook, iti-take down na nila lahat ng mga iti-take down na talaga nila lahat ng mga accounts ng mga Duterte supporter bago mag 2028 pusta tayo. Mantakin mo against sa community standards ang i-call out mo yung isang senador na judgmental. Isang senador na putang ina kung makapagbintang sa mga Senate inquiry niya, sagad. Pero pag siya na yung binuburaot mo, pag siya na yung binuburat mo, at tinatanong mo kung magkano yung totoong binayad niya dun sa mga testigo niyang punyeta siya, tangina, makikipag-cooperate sa Facebook, tapos ipapa-take down lahat ng mga nagsishare ng mga video ni alias Rene. Saan ka naman makakita ng ganyan? Ang daming na terminate na mga na take down na mga Facebook account dahil nagsishare ng mga video ni alias Rene. Asan na yung mga video ni alias Rene? Balita ko nawawala na daw sa social media. Lahat tinitake down. Putang ina, nakakadiri at nakakahiya kayo. Panay ang sigaw nyo para sa karapatang pantao ng mga Pilipino, pero mga pukin ang ina nyo. Kayo mismo mga iyaking kayo. May mga nana kayo, may mga pigsa kayo. Kapag tinutuligsa kayo, gigil na gigil kayo. Papa-take down nyo yung mga tumutuligsa sa inyo. Putang ina nyo, mas masahol pa kayo kay Marcos Sr. Kung kailan merong bagong age of information dissemination na tool, itong Facebook, TikTok, YouTube, putang ina, kinokontrol ninyo. Galit na galit kayo sa mga kay Marcos Sr. noon na kinontrol ang media. Ngayon, kinokontrol nyo lahat ang media. Kapag ang mamamayang Pilipino ay sumasagot sa inyo, nahuhuli kayo sa mga kademonyohan ninyo, aba, pinapatanggal ninyo yung mga account. Kaya mga bossing, ako ay umaasa na panoorin at inyong i-share, i-like itong mga videos natin dito sa YouTube. Ito na lang ang meron tayo. May TikTok ako, kaya lang gulo-gulo kasi ng TikTok eh. Ang ingay-ingay, kailangan lagi ka naka-headset. Yung hayop na TikTok. Pero sige na, i-utilize ko na rin yung TikTok na yan. Putang ina nyo, kala nyo mapipigilan nyo kami? Ha? Kala nyo mapipigilan nyo kami sa paglalahad ng mga saloobin namin? Ng babatikos namin sa inyong mga kawatan, kayong mga hayop kayo? Hindi kami papayag. Gamitin natin ang lahat ng ating mga social media accounts at platforms para batikusin ang mga putang ina nito. May balak pang tumakbo ng presidente ang hayop. Hindi ka, mas masaul ka pa kay Bongbong. Buti pa si Bongbong hindi sumasagot. Ikaw nagpapa-take down ka. Alam mo, mas bilib pa ako kay Bongbong. Si Bongbong, kahit anong pangbabatikos mo sa kanya, wala siyang pakialam. Hindi para i-take down niya yung iyong social media. Pero putangin na kayong mga aktivistang, mga banal-banalan, mga manyakol naman kayo, mga immoral naman kayo, mga putang ina nyo. Putya kayo pa ang may ganang magsikil sa malayang pagpapahayag. Kapag pabor sa inyo, tuwan-tuwa kayo. Pero kapag kayo na yung binabatikos,
Putsang ina, ang sasakit. Masakit? Ha? Bitter ako? Oo. Bitter ako lalong-lalo na sa mga punyeta na yan na kung makapagsalita, kung makaasta, akala mo putang anak ni Jesus. Akala mo kapatid ni Jesus kay Maria. Putang ina, akala mo santo ang mga magulang. Pero puta, puro immoral at mga satanas ang mga hinayupak na yan. Akala mo yung mga pinanganak sa sabsaban. Akala mo yung kalilinis na mga tao. Yung pala puta ng babayad para sirain ang buhay ng kapwa Pilipino. Putang ina yung kakapal ng mukha nyo. Mga buwisit kayo. Pero matatapos din kayong mga animal kayo. Matatapos din kayong mga kupal kayo, ha? Kaya mag-antay-antay lang kayo. Lalong-lalo ka na rin sa Ontiveros. Matatapos ka din. Mawawala ka rin sa posisyong buwaka ng ina mo ka. At pag wala ka na sa posisyong hayop ka, babalik ka ulit sa kalsada at magsisisigaw ka ulit sa iyong kalayaan. At sana by then, putang ina nyo lahat kayong mga komunista kayo. Sana ikulong kayo lahat, mga hayop kayo. Pero happy-happy lang tayo. Oo, yun nga, nalungkot. Maraming mga nalungkot, mga bossing doon sa ano. Maraming nalungkot doon sa nangyayari dito sa Davao. Oo, kasi 'di ba nakita natin yung bahay ni Pangulong Duterte biglang nagkaroon ng for sale. Sabi ko, bakit biglang binibenta to? Na biglang nagkaroon ng for sale. Oo, medyo sa akin mabigat 'yun. Mabigat 'yun sa akin. O ilagay nyo rin sa comment ninyo, comment section, kung mabigat din ba sa kalooban ninyo na makita yung iconic na bahay ni Pangulong Duterte ay binibenta. Alam ninyo, sa totoo lang lahat ng mga presidente sa buong Pilipinas, siguro sa buong mundo kasi when you become a president, nagiging kang part ng history ng bayan mo. Oo, kasi sobrang bihira talaga yung chances na ikay maging presidente. So, usually nakagawian na natin na lahat ng tahanan ng mga presidente ay pinipreserve yan. Pinipreserve yan. O lalong-lalo na itong bahay ni Pangulong Duterte sa lahat ng tahanan. Itong tahanan ni Pangulong Duterte yung pinakatumatak sa mga Pilipino kasi yaan ang simbolo ng isang leader na matino, simbolo ng isang leader na mahal ang bayang Pilipinas at hindi magnanakaw. Napakasimple ng bahay na yan. Yang bahay na green. O alam ba ninyo na yung bahay na green na yan, sa sobrang pagmamahal ng mga taga Davao dyan, noong nabalitang i-raid yan, hindi na huminto ang mga tao na nagpupunta dyan at voluntaryo na nagbabantay. Ayaw nila na mababoy masira yung bahay ng kanilang pinakamamahal na presidente. Tapos biglang nagkaroon ng sigalot dyan nung nakaraan lang na biglang pinaalis daw yung mga tao. Mantakin mo, nagpupunta yung mga tao dyan, pagbigay ng nagsasakripisyo, nagbabantay, bigla mong papaalisin ng walang kaabog-abog. Sa tagal na nandiyan yung mga tao, bigla mong pinaalis ng walang kaabog-abog. Nagulat yung mga tao at nagtampo sila. Even the homeowners daw yata, medyo nagulat kasi parang biglaan. Binigla yata. Tapos ginamit pa yung homeowners para sabihin na pinapaalis na yung mga tao. Ha? Ang tagal-tagal na nandiyan yung mga tao. Gustong-gusto nga ng mga homeowners, yung mga tao dyan dahil somehow nagiging safe yung lugar nila dahil marami nagbabantay. Tapos, makalipas ang ilang araw, biglang nagkaroon ng for sale. Nagulat naman tayo, bakit for sale? Yung ibang mga presidente, pinipreserve yung mga bahay nila. Yung lugar na yan, historic yan. Alam nyo ba na nagpunta dyan si Shinzo Abe, yung namatay na Prime Minister ng Japan? At nung nagpunta siya dyan, ang dami daw niyang realization sa buhay. Sabi niya, how come and how can a person with the highest authority sa buong bansa is living
simple. Living normally and simple. How can that be? Napahiya daw siya sa sarili niya. Kasi siya daw bilang Prime Minister, talagang everything is provided at namumuhay talaga siya ng marangya. Because that's how Japanese are treating their leaders. Dito sa Pilipinas, si Pangulong Duterte, even na meron siyang palasyo, hindi siya natutulog dun sa palasyo na yun. May palasyo para sa kanya, hindi siya doon natutulog because he's so simple na ayaw niya or kinikilabutan siya na magbuhay marangya because never niyang ginawa yun sa buong buhay niya. Nagsimula ang Davao ng maliit na at magulong lugar nung pinasok niya. Nakipag-usap siya sa mga tao. He made a truce with the people. Linisin natin, disiplinahin natin na ayos niya yung Davao nang hindi niya kailangan ng kagarbuhan. Walang kagarbo-garbo. Pag Pasko lang, doon sa ancestral house nila, namimigay sila ng regalo sa mga citizens ng Davao. That's it. Ngayon, biglang-bigla, itong bahay na to na simbolo ng kasimplihan, na simbolo ng pagiging isang leader na totoo na hindi nagkamal ng limpak-limpak na salapi ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Ito yung bahay na tinitirhan ng presidente bago siya maging presidente sa tinagal niya ng mayor at naging congressman pa siya. Ito rin yung bahay na binalikan niya at lagi niyang sinasabi, I've been a president, I've been the president of the Philippines. Kahit isang kwarto o poste, hindi nadagdagan itong bahay ko. And dyan talaga siya tumira at tumitira. Dyan siya talaga nakatira. Kasi yung bahay na yan, as far as I know, minana niya pa yan sa nanay niya. Yung minana nga nung kapatid niya, nabili na din niya As far as I know if I'm not mistaken. Pero hindi talaga si Pangulong Duterte lumipat sa any malaking bahay. Kung meron man silang malalaking bahay, mga anak niya may malalaking bahay, hindi siya lumipat doon. Talagang dyan siya. Kasi yan talaga yung bahay niya. Tataka ko. Bring him home, tayo nang bring him home. Tapos, putang ina yung bahay niya binibenta. Saan siya titira? Although, alam naman natin, marami siyang pwedeng tirhan. Marami siyang pwedeng tirhan, I know. Pero, bahay niya yan, bakit nyo binibenta? Hindi, wala naman tayong pakialam, buhay nila yan Pero nagtatanong lang tayo, siguro naman hindi lang yan ang property nyo. Benta nyo na yung iba. Wag naman yan. Baka naman, ibigay nyo na sa taong bayan yan. Mahal ng bayang Pilipinas si Pangulong Duterte. Mahal din nila yung bahay na yan. Dahil yan ang bahay ni Pangulong Duterte. If you have other properties to sell, go ahead and sell it. Alam mo, ang mga Duterte, as far as I know, hindi naman sila sobrang naghihirap. Kasi marami nagsasabi na baka kailangan na nila ng pambayad ng abogado. Kaya binibenta na yung bahay na yan. I don't think na ganun sila kahirap. Oo, magiging sampal yun sa muka ng mga anak nila. Kasi si Inday Sara, basically, mayaman yan. May asawa niya, mayaman din. Si Pulong, marami rin naman negosyo. Si Baste, siguro, hindi naman naghihirap yung mga yan. I mean, pag sinabi mo kasi na talagang naghihirap na at kailangan ng ibenta yung mga property, wala na bang iba talagang paraan? I believe maraming paraan pa yan. Marami pang pwedeng pagkunan kung talagang pera lang ang pinag-uusapan Kasi if you want to picture, parang wag naman, hindi naman ako maniniwala siguro to picture Pangulong Duterte na pulubi na. O hindi nagnakaw yan sa taong bayan, oo. Pero hindi naman siguro pulubi yan na ultimong gamot, wala nang pambili. Na wala nang pambayad ng abogado. I'm sure handa naman sila sa mga expenses at mga kaso na yan. Oo, kasi nakakahiya naman. O katulad yan, makikita naman natin, hindi ba, pagka, yung si Madam, makita naman natin si Madam, mga naka-Goyard yan. Naka-Hermes yan. O bakit hindi nyo muna ibenta yung mga Goyard tsaka mga Hermes nyo bago nyo ibenta yung bahay? Pakilamero ka, Boss Dada. Benta nyo muna yung mga alahas nyo, yung mga diamante. O baka meron pa kayong mga naitatabi dyan. Yun muna. Huwag na muna yung bahay.
Grabe naman kayo eh. Kumbaga, mahal din ng mga, kumbaga parang, it's part of the history already. And as much as possible, gusto natin ma-preserve sana yan. May pera ako bibili niyan eh. Diba? Kung may pera ako bibili. Hindi, nalungkot lang yung mga kababayan nating Pilipino. Marami naman nagsasabi, bahay naman nila yan, pakialam nyo. Oo nga naman. Pero baka lang, meron pa kayong ibang pwedeng ibenta. Yun na lang muna. Iwan nyo na muna to. Iwan nyo na muna yan. Kasi ano naman, kasi pangit naman yan, hindi ba? Mamaya sabihin natin na talagang naghihirap, tapos biglang makikita mo naman, panay naman ng flaunt ng mga mamahaling mga bagay-bagay. Hindi ba? I mean, it doesn't add up. It doesn't add up. Hindi, masyado lang din importante sa ating mga Pilipino yung bahay na yan. And I just hope na we can all save it for as a reminder sa lahat ng mga future leaders natin that once sa buong history ng Pilipinas, once nagkaroon tayo ng isang leader na simple, isang leader na makatao, isang leader na mahal ang mga Pilipino, isang leader na minahal ang Pilipinas, isang leader na talagang pinangalagaan ang interes ng hindi lang mga mayayaman na mga kaibigan, kundi ang interes ng mga Pilipino na talagang araw-araw nagsusumikap at lumalaban para iraos ang araw-araw. That once there was a president who lived among us, na may isang presidente na naintindihan yung pangangailangan ng mga tao sa laylayan. Naintindihan yung mga pangangailangan ng mga magulang na may mga adik na anak. Naintindihan yung pangangailangan ng mga magsasaka, mangingisda, lahat ng tao, OFW, mga estudyante, mga istambay, lahat nasa klaw nitong tao na ito at lahat ay talaga namang naniniwala at naniwala na may pag-asa pa pala ang Pilipinas dahil nagawa ng isang tao eh. So, very important na itong ating pinakamamahal na Pangulong Duterte, we need to celebrate him. Ngayon na buhay pa siya, hanggang sa kabilang buhay niya, we need to celebrate him and we need to masariwa natin yung posibilidad. Araw-araw ipaintindi natin sa taong bayan that there is a chance, mayroon tayong pag-asa na magkaroon ng maayos na bayang Pilipinas, because once in our lifetime dito sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng matinong presidente, and hopefully because of this mga itong bahay na ito, itong mga rebulto na ito, I hope that it will remind us na gaano kamahal ng Pilipinas at mahal ang Pilipino ni Pangulong Duterte. Hindi siya nagnakaw, hindi siya nangurakot, hindi siya nangulimbat. Kahit na anong batikos mo sa kanya, hindi siya nagdemanda, hindi niya sinikil yung kalayaan ng mga kalaban niya or bumabatikos sa kanya, na hindi niya sinikil ang karapatang pangtao ng mga yan. Wala siyang hinaras noong panahon na siya ay presidente. Malabong-malabo yung sinasabi nila na pag nakalabas siya, ihaharas niya, nek-nek nyo. Hindi nga kayo nakaranas ng harassment eh. Kaya nga lalakas ng loob nyong gumawa ng kahayupan ngayon eh. Kasi hindi nyo naranasan yung harassment eh nung presidente si Pangulong Duterte. Lalong-lalo pa kaya ngayon na ang tanda-tanda na ng tao. So ipaglalaban natin hanggang kamatayan ang lahat ng yuyurak sa pagkatao ni Pangulong Duterte. Lalabanan natin yan, whatever the cost. Lalabanan natin itong mga mapagsamantala na ito at itong mga propagandista na ito. Si Pastor Apollo Kibuloy at si Pangulong Duterte ay biktima ng politika nila Ontiveros, at ipaglalaban natin sila hanggang dulo. Walang hihinto. Hanggat nasa kapangyarihan ang mga switik at mga salot na bayan na yan, huwag tayong hihinto. Ayan. Dahil dyan,
Dahil dyan, may mensahe si Harry Roque dito kay Risa Ontiveros, ha. May mensahe si Harry Roque, i-play lang natin. Pero yun nga, bilang pangwakas dyan sa issue ng bentahan ng bahay na yan, kaninang umaga, pinunit na po yan. Pinunit na po yan kaninang umaga ng ating kumpare, kasi hindi rin siya papayag. Ang ating kumpare ay hindi rin papayag, si Baste, na ibenta yan. Nakatira siya dyan nakatira siya dyan. Kahit kanino pa man yung bahay na yan, kanino pa man nakapangalan yung bahay na yan, hindi papayag ang paring Basti natin na basta lang mawala yan sa kanila, sa birthright nila yan. So I think magkakaroon naman ng development at makakapag-usap-usap naman yan, and I think maaayos yung problema na yan. Tampuhan na siguro yan. Tampuhan lang yan na kayong makisali, ha? Ako, naglabas lang tayo ng ating salubin tungkol dun sa property. Yung property lang talaga, ayaw natin as much as possible. Sana naman, ibigay na natin sa taong bayan yan. Yan ay isang monumento ng isang leader na malinis, isang leader na mahal ang bayang Pilipinas, isang leader na naglingkod sa Pilipinas at sa mga Pilipino. I-preserve natin yan. Ha? Ito. Merong si Harry Roque. Merong mensahe si Harry Roque kay Risa Ontiveros. Pakinggan natin. So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no, para maging para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CBP-NPA, no? Tingin nyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha yung suporta ng taong bayan? Nagsabuatan na nga kayo, ang latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga, wala na no? Wala na, tulpo. Hindi, pero totoo to, mantakin mo, for the past 3 years, actually, hindi nga 3 years for the past 6 years plus 3 years, wala nang ginawa ito sila Risa Ontiveros kundi sirain ng mga Duterte. Kasama sila De Lima, mga Dilawan Tae. Kasama na yan. Walang ginawa kundi sirain ng mga Duterte. Pero look where the Dutertes are right now. Well, kinakaharap nila ngayon ng pinakamatinding pagsubok na kinaharap ng isang leader ng bayang Pilipinas. Yun yung ipagkanuno ka at traidoring ka ng mga kababayan mo mismo, lalong-lalo na yung mga natulungan mo, mga walang utang na loob ang mga punyeta. Nandun na tayo. Pero ang mga Duterte ay nananatiling sentro pa rin ng kapangyarihan pagdating sa politika, na kahit na anong gawin ng lahat ng mga nagsama-sama ng mga to, pwersa ng media, pwersa ng mga komunista, rebelde, socialist, mga yung tawag daw nila, mga socialist, mga simbahan, mga satanas din naman, mga nasa gobyerno na mga walang utang na loob, congressman, mga senador, nagsama-sama na ang lahat ng to, pero makikita ninyo ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte. Now, influential ang mga Duterte. Influential sila in a sense that mahal sila ng makaramihan ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ang influensya nila nasa tao. Hindi influential na may kapangyarihan at ihaharas ka. Yung iyong kalayaan, human rights, i-violate nila. Hindi ganun. Influential sila in a sense that people love them. Mahal sila ng mga Pilipino na hindi ninyo kayang makuha. Magbabayad kayo ng testigo para sirain ang mga yan. Mantakin mo, hindi ka nandidiri, Risa Ontiveros, nagbayad ka ng 500,000 para lang idamay si Pangulong Duterte at si Inday Sara dyan sa may daladalang baril dyan sa Glory Mountain. Hinayupa ka. Hindi ka nahihiya. Tapos, putang ina, kayong mga madre,
Tuwan-tuwa kayo dito sa napakabulaan, sinungaling at hudas na si Risa Ontiveros, kayong mga taga-Saints ko. Kupal kayo. Diretso mo, Harry. Naglao na parang bula, no? So ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, virus, nakakadiri ka kasi kahit madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging director ng PhilHealth at ang katutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para ikay manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay, nako. Tapos, ang nakakabuhisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawain to. Gawain ba na matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? Yun ang pinakamasaklap. Na ginagawa nila itong kademonyohan na ito para magipit yung taong walang kasalanan. Pwede kang magpakulong or magpakawala ng 100 na guilty na mga kriminal. Huwag ka lang magkukulong ng isang tao. Human rights violation ang sinisigaw ninyo, tapos nagbabayad kayo ng tao para alam mo yun, bigyan ng sala itong mga walang kasalanan. At ang pinaka nakakadiri talaga dito is man of faith and man of church itong ginaganyan nila. Taong simbahan, nagkakalat ng salita ng Panginoon, nagliliberate ng mga tao, nagbabago ng buhay ng mga tao, tumulong sa pamahalaan, tumulong sa mga nasusunugan, nadidilubyo, natural calamities, laging nandiyan dyan. Nakakatulong sa lahat ng mga magagandang nais ng bayang Pilipinas, nakasuporta, pinakukulong para lang sa pansarili nilang agenda na mapabagsak yung mga kalaban nila sa politika. Si Pastor Apollo Kibuloy ay isang taong simbahan. Isang taong simbahan na pinipilit yurakan ang kanyang pagkatao para pandirihan siya. Pero mas lalong nakikilala at gumagawa ang Panginoon ng gumagawa ang Panginoon ng paraan para lalo siyang malinis ang kanyang pangalan. Ito na tong itong instance na ito. Ilan pang testigo ang binayaran? Buti sana kung si Risa Ontiveros ngayon lang nasangkot dyan. Pangatlong beses na po ito. May bikoy pa. Meron pa yung mga kabatang meron pang kinidnap daw dyan para lang magtestigo dyan sa Senado. Yung mga paggawa-gawa pa ng mga peking yung mga ginawa pa nilang kapikian dyan sa corona impeachment. Hindi ba? Sa putang ina, sobrang demonyo nitong tao na ito. Na putya, pati ba naman yung mga bumabatikos sa kanya ngayon dahil bistado na siya, pinapa-take down nila yung mga account. Di ba, putya Risa Ontiveros, lahat ng ito ay aanihin mo. Lahat ng ito ibabalik sa'yo. Sa totoo lang, mayroon pa kang babanggitin dito tungkol sa PhilHealth Yung PhilHealth na puro mukha mo pinaglalagyan ng na lahat ng bus na gamit ang pondo ng PhilHealth para lang umingay ka sa sa kampanya at manalo. Kapal ng pagmumukha mo, ma'am. Oo, tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan nito. Kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na-turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya tao siya. Inaamin niya hindi siya perpekto. Meron siyang mga kahinaan. Ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya nyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontiveros na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. Pangalawa,
yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap, nagmamalinis. Ayun. Sinusuka na kayo. Kaya sana talaga yung mga involved na mga senador dito, si Senator Bato, si Senator Bongo, sana maglunsad kayo ng Senate inquiry patungkol dito. Imbitahin nyo yung alias Rene na yan at tanungin nyo siya ng kung ano-anong mga bagay para malaman, totoo ba itong rest house na ito? Totoo ba na nakasama pa sila Matubato? So putang ina yan. Sila pa pala yung nagtatago kay Matubato, sinasabi nila nakalabas na ng bansa, o kaya kung talagang nakalabas ng bansa yan, alam nila kung paano nakalabas ng bansa. Sila pala nagtatago dyan, di ba? Sinasabi nila, hindi nila alam paano nakalabas. Walang record, blah blah blah, heads will roll. Yung pala, kayo ang nagtatago. Daming na-reveal dito, lalo-lalo yung mga staff na yan, yung DOJ, yung si Lagdameo, lahat nadamay rito. Kaya kailangan talaga, ano nyo to, pagtuunan nyo to ng pansin, tapos mag-file kayo ng ethics complaint dyan sa babae na yan. Hindi lang isang beses nangyari, 2 beses, 3 beses nangyari. Nagiginang dapat wala tayong ganyang mga mambabatas, yung mga kriminal ang isip. Diba? Oh, dito naman tayo yes, mga bossing. I saw Dito naman an tayo sa sa video na to ni Inday Sara. Magandang pag-usapan nito. Sinagot niya lahat ng mga rito, ng mga patutsada ni Claire Boba. Ni Claire Boba, yung bobong tagapagsalita, tagapagsinungaling ng Malacanang, lahat ng mga patutsada sinagot dito. Ang maganda kay Inday Sara, tama yan. Tama yan, Inday Sara, babuyin mo mga putang ina niyan. Alam mo kung bakit? Kasi yan si Boba Castro, hindi yan pwedeng magsalita ng alanganin sa press corps kasi pwede siyang matanggal sa kanyang tungkulin pag nagsalita siya ng alanganin. Oo, hindi niya kaya si Inday Sara, kaya tama lang Inday na babuyin mo ng babuyin yan. Huwag kang mapagod dahil putang ina pinasusweldo ng taong bayan niyang hayop na yan para sirain ka, para kupali ng mga Duterte, di babuyin mo rin ng babuyin ng putang ina. Hindi ba? Patas-patas lang yan. Ang panahon ngayon, bardago lang kung sinong pikon siyang talo. Merong pinalulutang. May pinalulutang itong mga punyeta na mga media. May pinalulutang sila na ang na dininay daw ng Australia yung interim release nasa kanila dalhin si Pangulong Duterte. Sabi nga ni Inday Sara, hindi naman kami nag-apply ever. Never kaming nag-apply sa kanila. Nagpunta ako doon para sa mga Pilipino. Paano nilang papakalat na dininay? Ngayon, meron daw isang konsul or isang taga-Australia na nag-email lang. Nag-email lang hindi verify ito. Hindi ito verify ng mga media. First name lang yung nakalagay, tapos nilagay niya yung reason bakit niya dinidecline. At hindi pa nagsasalita mismo ang gobyerno ng Australia patungkol doon kung sino ba tong tao na to, totoo ba tong tao na to. Kasi kung nung pinakita ni Inday Sara o binasa ni Inday Sara yung email, nakalagay dun sa email yung pangalan lang ng tao at yung department, pero walang apelido, walang pirma. So yun yung natanggap niya at natanggap din ng mga media dito sa Pilipinas. Tapos ang pinagmamalaki, ang balita ng media is hindi daw binigyan ng interim release si Pangulong Duterte sa Australia. Sabi naman ni Inday, never naman kami nag-apply. So bakit nila kami i-deny kung hindi naman kami nag-apply? Hindi pa nga kami nakakapag-usap So ano yun? Di pa kami nag-apply, dininay na nila, di ba? The government of Australia has to clear it. Sino ba tong tao na to? Why is she speaking in behalf of the government of Australia? Baka mamaya scam lang yan. Baka mamaya AI generated na yan, tapos pinost or in-email sa inyo. Tapos naniwala naman kayo. Ito namang mga media, balita sila kagad. Ang sinasabi ni VP Sara, hindi ako nag-apply. Mayroon dalawang bansa at alam na natin yan. May dalawang bansa na
na nakalagay doon sa redacted na version diyan sa ICC website. Yung dalawang bansa na yun, wala yung Australia dun. At yung dalawang bansa na yun, umuo na yun. Ready na yun. Itatanggapin na nila sa ayaw at sa gusto ninyo. Hinaantay na lang yung desisyon ng korte. Merong, di ba, bago yung prosecutor, nagsalita na nag-oppose siya. Didinggin pa rin yun. Ang bottom line is, inaantay na lang yung resulta ng desisyon. Yung desisyon na lang inaantay. May dalawa ng bansa na tatanggap. Tanginan nyo. It's a done deal already. Done deal na yun. Yung una was, inagrihan na rin ng prosecutor. Kaya nga, inaantay na lang yung desisyon. It's a done deal already. Nakalagay na nga yung dalawang bansa. Hindi lang doon in-specify kasi bayaan mong maturanta sila kung saan mapupunta. Kahit anong iyak nyo, it's a done deal already. Doon na papunta yan. Oo. Meron ng dalawang bansa, hindi na nila kailangan mag-apply. Meron ng dalawa. Inaantay na lang yung kung mapupolitika at hindi ma-approve, yun ang problema. Pero kung ma-approve yan, meron na, ready na. Wag na kayo mag-speculate. Antayin nyo na lang. Masyado kayo nagmamadali pakinggan natin, sinasabi ni VP Sara dito. By a certain Hasna of the Australian Department of Foreign Affairs and Trade, yes. An email. Yan na, certain Hasna. Hasna lang, walang pangalan, walang apelido. So how can it be a legal... How can it be a proper diplomatic decision kung first name lang o last name lang, di ba? I mean, meron din naman tayo siguro ambassador dito sa Pilipinas. Di sana sila nagbigay ng information. Meron din tayong Philippine ambassador for Australia. Meron din naman ambassador ng Australia dito sa Pilipinas. Tapos Hasna. Regardless, whether it is legit or not, hindi po nag-apply ang mga Duterte ng interim release diyan sa Australia. FYI. Email of, yes, a certain Hasna of Department of Foreign Relations and Trade. Yes, and first off, I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. And the submission of the lawyers of President Duterte, wherein there were two countries indicated in the document, albeit redacted. I have to confirm that the two countries, none of which is Australia. So I do not know why there was an email from a certain Hasna about the interim release of President Duterte to Australia. This has never been discussed with the Australian government. There was never an application with the Australian government. And there is no intent as well to apply for interim release with the Australian government. Follow-up na. Aside dun sa two countries na redacted lang, may other countries po ba na express an intent na in case mag-grant ng interim release na hindi na hanapin si FDA? Ang na-mention ko lang naman sa previous interviews ko is that merong list of countries na sinulat ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan
nila iniisip na pwedeng mag-apply ng interim release. But hindi yung lisahan na yon ay hindi in-applyan ng interim release. So, it is wrong to assume na because there is a list, there was an application for interim release to all the countries. No. Last na ba? Ma'am, yung email mo was directed to you, ma'am, or to OVP o sa council ni FTRID? Ang email ay Fake news. Fake news kayong mga media. The best thing that you could have done, dapat nag-ano kayo, nag-confirm kayo who's this Hasna. Contact the embassy kung alam ba nila tong email na to. Kasi baka mamaya tanginan yan, ano yan, scatter yan. Yung mga text message, may mga link, utangin na nyo. Mamaya puro kalokohan niya ng mga email, tapos pinaniwalaan ninyo, binalitaan nyo pa, meron pa yung breaking news, Australia, tinanggihan. Meron na bang official statement ang Australian government tungkol dito? Di ba? Wala pa naman. Oh, so yun yung sinasabi ni Inday, paano i-reject kami na hindi na nga kami nag-apply sa kanila? Hindi nga namin sila kinakausap tungkol dito. Tangina, propaganda na naman nila yan. Propaganda na naman yan ng mga makakaliwa. Para in the hopes na lahat ng mga bansa na posible ay tumanggi Australia, ay tumanggi Japan, ay tumanggi ganito. Para tanggihan ng mga bansa. Pero sa totoo lang, okay na po nakapag-usap na meron ng dalawang bansa, hindi nyo lang malalaman kung ano. Para hindi kayo masyadong gumawa ng fake news. Halatang halata yung fake news nyo rito, kaya tawa ng tawa si Inday. Sabi ni Inday, putang ina, hindi-deny nila, hindi nga kami nag-apply doon. Hello? I don't know saan galing ang email, but I got a copy. Yung email ng Australia ni certain Hasna of the Australian Foreign Relations and Trade. I do not know where and to whom it was addressed, but I got a copy of it, and I do not know as well on what basis she was able to say that there is parang it is not discussed with the Australian government and they will not allow interim release in Australia because in the first place there is no application for interim release in Australia. Okay, Bill Montalvo, ma'am, News 5. Mike, please. Klaro na yun, ha? Yung sa Australia, klaro na. Oh, so fake news na naman yan. Oh, anyways, hindi po. Hindi po, yung ganda-ganda ng tattoo ko talaga, oh, si PRD, oh. 'Di ba? Si PRD kasama si pastor, si pastor sa kabila, hindi makita. O, clear na yun, ha? Klaro na tayo doon, ha? Doon sa Australia. Wala po. Hindi po nag-request ang pamilya Duterte, lalong-lalo na ang prosecutor, ay ang defense team na dyan sa Australia. Okay? Wag kayong feelingero. Hello! Swerte nyo kaya kung mapunta sa inyo si Pangulong Duterte, putang ina, magiging tourist spot yan. Dahil Pilipino magrarally-rally dyan, dahil Pilipino mag-hotel, dahil Pilipino magpupunta dyan, hindi nakatulong pa sa turismo nyo. Hala nyo, Diyan kaya daw sa The Hague. O, pupunta kami dyan. Huwag kayong mag-alala. Antayin nyo kami dyan, no? Next week, nandiyan na kami. Diyan kaya sa The Hague, alam nyo ba, na ang ganda-ganda daw ng, ng samahan ng mga Pilipino nila. Nasira lang, eh. Pero ang ganda daw ng, yung kumita daw yung mga coffee shop, yung mga hostels, yung mga Airbnb. Dahil sa dami ng mga Pilipino nagpupunta dyan. Yung mga seaman nga daw, na dumadaong sa Amsterdam, lahat sila nagpupunta sa may Duterte Street, may mga dalang isda, lobster, mga nauhuli nila sa karagatan. O, di ba? O, ayaw niyo yan? Swerte niyo. VP, yung statement mo na ayaw ng titigin mo, bobo na ang nasa administration. Sinabi ng palasyo na emosyonal ka dapat ay
pasay pa ng Ayan, no, dahil sinabi nga niya na bobo, sabi doon ng ano, emotional daw si Inday Sara. Oo, putangin na mo, Claire Castro. Tanga-tanga ka. The last time na nakita naming emotional si Inday Sara, pinagmumura si Lisa Satanas niyan. Tsaka si Bongbong Marcos, tsaka si Romualdez. Huwag mo nang antayin na si Inday Sara ay mawala sa composure at pagmurahin ka, putangin na katapusan na ng karir mo yan. Huwag mo nang pangarapin. Kalmado pa si Inday Sara kaya tinawag ka lang na bobo. Okay? Kalmado si Inday Sara kaya tinawag ka lang niyang bobo, walang utak, stupido, dumb. Ayan, kaya kanya tinawag na gano'n, kalmado pa siya. Imaginein mo kung hindi siya kalmado, putang ina, wala ka nang mukhang ihaharap. Claire Castro, wala kang mukhang ihaharap. Huwag mo nang antayin. Pero the fact na ikaw ay hindi makapagsalita, meron ko pa siya, when emotion is high, intelligence is low. Gago. Ikaw lang yung emotion mo mababa, ang intelligence mo mababa din. So dapat when emotion is low, intelligence is high, ganon. Puta, ikaw hindi. Your intelligence is low and your emotion is low. Boba ka. Yan ang tingin sa'yo ng mga abogado ngayon sa buong Pilipinas. Boba ka. Yung mga taga Net 25, yung mga kapatid nating mga iglesia na naghahatid ng balita dyan, ang tingin sa'yo, boba ka. Si Perdi Topacio na isang abogado na magaling, ang tingin sa'yo, tae ka. Itong mga abogado na kilala ko, kahit nga si Libayan, kaibigan mo na yan, ang tingin sa'yo, bobo ka. Ano pang mukhang inahar? Sabi ko nga sa'yo eh. Nakakaawa ang pamilya mo, putang ina. Kumakain sila ng pera ng taong bayan para magmukhang tanga yung nanay nila. Na pinasusweldo ang nanay nila ng pamahalaan para gawing tanga yung sarili niya. Na ang sarap ng kain nila gabi-gabi. Ang pinanggalingan niyan yung trabaho ng nanay nila na pang tanga. Kaya dapat ang ulam nyo isdang tanga. Inday Sara, banatan mo. when emotions are high, intelligence are slow, but never speak out of anger. No, I'm not angry. I'm just stating a matter of fact. Yun ang mabigat doon. I'm just stating a matter of fact. So it's a matter of fact that bobo si Bongbong Marcos at ito si Claire Castro. It's a matter of fact. You're stupid. Walang utak, idiote. Stupido, utak bulate. Yan ang tingin sa inyo ni Inday Sara. Hindi siya emotional. Hindi siya emotional. She's actually calm. Hindi ako emotional. Nakita niyo naman ako kung paano ako maging emotional. Hindi pa ako umaabot doon. I'm just stating a fact that really kulang-kulang yung brain cells ng mga taong nagsasalita para sa administration. Yun ang masakit. Oo nga, anong ha? Ha ka nang ha eh. Totoo nga, yun ang sinasabi ni BP Sara na kulang-kulang. Putang sakit nun. Putsa yung bobo. Saklap. Oy, Claire Castro, alam mo yung bobo, kahit papaano, may pag-asa pa yan eh. May dasal pa para maging makaraos ka sa pagiging bobo. Pero yung kulang-kulang, putang ina, mas masakit yun. Mas masahol yun. Grabe ka naman makakulang-kulang. Ano yan? Si Claire Castro, putang ina niya. Abogada yan, paano naging kulang-kulang? Yan, may kulang-kulang ba na abogada? Yun ang masaklap. Tanga na, abogada ka, nag-aaral ka na 10 taon, nag-bar exams ka. Tapos tatawagin ka lang pala bandang huli ng kulang-kulang ka, anak ng tinapay yan. Oy, Franz Castro, mag-take ka ng vitamins. Yung from A to zinc para walang kulang-kulang. Ayan sabi ni Inday Sara, kulang-kulang ka daw and she's just stating the fact. Utang na, paano mo ngayon to i-counter? Follow-up, BP.
diversionary tactics mo lang yung statement mo na ikaw ang frontrunner sa 2028 election at gusto kang pabagsakin ng administration? Oh, of course not. So, let's just say na diversionary tactic ko yung yung presidential elections for 2028. Hypothetically, ganun yon. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. What they are doing is what is called political scapegoating. Kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente, ang gagawin nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang mga tao. That is a classic political scapegoating. Example of which is noong Ayan, political scapegoating. Kapag walang ginagawa ang gobyerno, gumagawa na lang sila ng mga bagay-bagay para makatakas sila doon sa kabalbalan nila. Di ba? Every time na meron silang iskandalo, meron silang ginagawang sino ba pinakasikat sa Pilipinas? Mga Duterte. Para mapagtakpan yung mga kahayupan nila, Duterte gagantihan nila. Dahil nga, wala silang mga kwentang tao eh. Dahil mga bobo ng mga leader, walang programa, 3 taon, ang daming inutang, walang programa, walang proyekto. Ay, paano na yan, hindi ba? So, yan, pinapaliwanag sa inyo ni Inday Sara kung ano yung political scapegoating. Oy, Claire Castro, nakulang-kulang. Makinig ka. Bas yung tanong sa blanco sa national budget natin. Mainit na ang tanong, bakit may blanks sa national budget? We are operating on an unconstitutional budget. Anong nangyari? Nagkaroon ng extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag na natin doon ang personal scandal ng member ng First Family doon sa United States of America. Anong nangyari? 3 days after, merong nangyari na extraordinary rendition. Grabe yun ha. Totoo ba yun? Yung nangyari dyan sa Amerika? Yung mga taga-LA magpaliwanag nga kayo. Totoo ba yan? Meron daw namatay dyan. Tapos meron daw nung nag-check daw dun sa hotel, punong-puno daw ng mga pulbos. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Tingnan nyo nga. Baka ilagay nyo nga sa comment section kung totoo yan. Pagkuha kay dating Pangulong, sapilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan at dinala siya sa the Netherlands. Noong sumabog ang People's Initiative, yung kagustuhan nila na i-amenda ang konstitusyon para mapahaba yung kanilang mga termino at para burahin ang opisina ng Vice President at lumipat tayo sa parliamentary form of government kung saan Prime Minister lang ang ini-elect at hindi siya by popular vote, by members of parliament only. Anong ginawa nila? Nag-file sila ng impeachment dahil mainit na yung mga tao. Doon nagsimula yung we are not for sale. So that is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan ng proyekto, kawalan ng... Saklap naman nun. Kapag walang ginagawa yung gobyerno mo, kapag tanga kayo at kulang-kulang, magtuturo ka na lang ng ibang tao. Classic na ugali ng mga Pilipino yan. Classic na ugali ng mga Pilipino yan. Halimbawa, ako, sinabihan ako, ikaw, tamad-tamad mo. Ang sagot niyan, bakit si ano? Bakit si ganyan? Bakit si ganun? Ba't ako lang? Bakit si ano? May mga ganun hindi ba? Ganyan yung gobyerno. Pagka sinita mo,
Putang ina, ituturo. Yung mga Duterte kaya. Oh, ayan oh, crime against humanity. Dali na sa ICC. Oh, putya yan. Kakahiya. Nung taki mo, ito ang itsura ng gobyerno natin sa paningin ng bawat Pilipino. Pinakamasaklap, pati sa ibang bansa. Anak ng tinapay ka, Claire Castro. Hindi ka nahiya. Kayo mga kapamilya ni Claire Castro, putya, hindi kayo nahiya. Kung sabi nga, may nakausap nga ako dito sa Davao. Sabi niya, kung ate ko yan, tinadyakan ko yan. Oo, anong ha? Kung kahit ako, kung kapatid ko yan, baka sinipa ko yan. Tangin na kung ano-ano lumalabas sa bibig, meron pa siyang, ang hindi magmahal sa sariling wika ay masaklap pa sa mabahong isda. Lalong-lalo na siguro yung mga leader na nagsasabi hindi nila mahal ang Pilipinas. Putang ina mo, Claire. Kailan sinabi ng mga Duterte na hindi nila mahal ang Pilipinas? Kaya nga gusto na namin kayong mamatay lahat eh. Sa sobrang pagmamahal namin sa Pilipinas eh. Para mawala na yung mga salot sa lipunan eh. Kailan sinabi ng mga Duterte na hindi nila mahal ang Pilipinas para sabihin mong maging maggamoy malansang isda sila? At kailan pa sila hindi nagmahal sa wika? Nagtatagalog naman sila, nag-i-English pa nga sila para maintindihan lang ng mga foreigner. Never naman sila naging chick. Alang nang tinapay ito si Claire Castro, basta na lang siyang may masabi kahit wala ng kwenta. Tangin na sinasayang mong pera ng taong bayan pinapasweldo sa'yo. Sigurado ako magkano lang ang sweldo ng isang USEC. Magkano lang ang sweldo niya? Mga nasa 250,000-300,000. I believe hindi ako tatanggap ng 300,000 para magmukhang tanga sa harap ng mga Pilipino araw-araw. Mas malaki yung pailalim na binabayad sa ulul na yan. Oh, sigurado ako walang tao na tatanggap ng 300,000 para lang magmukha kang gago. Nag-aral ka ng abogasya tapos magmumukha kang tanga. Hindi naman siya dati ganyang katanga eh. Yung magpapakalat ka ng fake news para lang meron kang maibalita, maisabi sa press corps. Hindi ka magsasalita ng ganyan kung hindi malaki ang binibigay sa'yo. Kaya sigurado ako, putay na yung under the table nito. Yung mga bonuses na nakukuha nito, puta limpak-limpak yan. Pustahan tayo, sabi ko nga sa inyo, mukha ng repolyo yan eh. Yung mga damit nila, tinamumukha sila repolyo. Dalawa sila noong spokesperson ng kongreso. Putang ina, para silang mga lettuce. Ang sarap isawsaw sa samgyupsal eh. Kita mo ang lalaki ng mga damit. Sabi ko nga nung nakaraan, parang mga mariposa. Para sila mga guryon, mga saranggola na lilipad. Putang ina, minsan naalala ko, nung kumain ako ng repolyo nung nakalaan, naalala ko yung damit nilang dalawa eh. Tayo na parang mga repolyo at saka mga pechay bagyo. Di ba? Ang lalaki ng mga damit, hindi umuulit ha. Yung isa nga, putang ina eh. Yung taga-congress nga, dating bukbukin ng mukha ngayon. Puta, make-up na. Walang hiya kayo talaga, mga sweetik kayo. Puro sa pangungurakot lang ginagawa niyo sa Pilipinas, mga hayop. Programa, wala ng kaayusan sa ating bansa. So, assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Last question na maybe. Sinabi ng Malacanang kung totoo daw ng official business ang mga biyahe mo sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung... Ayan na naman yung official business eh. Tangina kasi to si Castro, napakaboba talaga eh. Castro, napakatanga mo talaga eh. Ipinaliwanag na nga, dahan-dahan pa nung sinabi, anong hindi mo maintindihan? Putangina, pinaglihi ka ba sa ano? Pinaglihi ka ba sa isda? Putangina, ang bilis mo makalimot. Sinabi na nga ni Inday Sara na hindi nga siya official kasi hindi gumastos ng pera ng taong bayan, pero nagpunta pa rin ako doon, nagtrabaho ako. Ano ba yung trabahong ginawa ko? Hinarap ko yung mga Pilipino at sinagot ko sila sa mga katanungan nila patungkol sa mga nangyayari sa bayan. So hindi siya official business, hindi gumamit ng pera ng gobyerno, pero nagtrabaho ako. Ngayon, kailangan ko bang mag-report sa inyo? Tanga. Ba't ako magre-report sa inyo? Hindi nga official business yun eh.
Di ba? Putangin na mo kasi Bongbong Marcos nga, ang dami ng pinuntahang bansa niyan eh. Ang daming pledges na business, kahit isa, walang natupad. Sa 3 taon, punta ko sa ang bansa yan. Hiningan nyo ba ng report? Ha? Nag-report ba sa taong bayang kupal na yan? Minsan nagsasabi lang yan na, ang daming investor. Magagaling ang mga Pilipino, ang daming investor. Putangin na, tinan mo, ang daming investor? Wala. Naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino rin ang dumasok sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Ay, bobo ka pala eh. Wala ka pala, bobo ka talaga eh. Oh, bobo daw si Franz Castro, pinaniwanag na, hindi pa naintindihan. Kinakawawa din tong tao na to, no? Franz Castro, koko sa'yo, putya yan, lumayas ka na sa Pilipinas. Pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos, lumayas ka na sa Pilipinas, sa ibang bansa ka na matumira, at least doon, hindi alam yung mga kabobohang ginawa mo sa Pilipinas. Pero dito, pag dito ka tumira pa rin, putangin na araw-araw pag nakita kita sa mall, tatawagin kita, ang bobo! Hindi nga official business yung... Kasi... Kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain ito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Mahina, kulang-kulang. Pucha, kawawa. Mahina, kulang-kulang, bobo. Lahat na ng adjective. Nagamit natin yung Day Sara dahil sa katangahan ni Claire Castro. Putangin na. Claire, sabi ko nga sa iyo eh, bago mo ayusin yung itsura mo sa tuwing humaharap ka, ayusin mo yung utak mo. Ang hirap mong kausap. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Magsabit ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka simple na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o solid proof na ano ba ibang term ng bobo? Ano yung mas magandang term ng bobo? Mas magandang term ng bobo, Claire Castro, ganun. Bongbong Marcos, ganyan. Oh, House of Representative, ganun. Oh, yun ang term, other term. Idiom. Iba pa. Ano daw? Sa Bisaya, sa gani, ng bubo gani. Bugo. Ay. Pero sa kuan, sa Bisaya slang, unsa ang bugo? Oplok. Oplok, mas matindi yun. Dahil ang tawag ko na sa'yo ngayon, oplok. Oo, BBM oplok. At saka Claire Castro oplok. Mas worse man nasa bobo eh. Yung medyo maganda pakinggan, pero... Kasi yung oplok, puta, ibang klase na yun. Kumakain na ng echas yun at saka ng dura ng tao. Kumakain na ng sipon. Sobra naman yung oplok. Grabe ka naman. Ang tanga si Claire, pero oplok. Pero parang medyo malinis na oplok. Pero, nagsasabi ka pa rin na bobo. Ano? Ha? Slow? Slow kasi, hindi siya... Mantakin mo yung slow, hindi pwede kay Claire Castro yun. Kasi yung slow, maiintindihan mo, matagal nga lang. Puta si Claire Castro, walang naiintindihan eh. Putangin na parang yung utak niya bato. Hindi talaga gumagana. Bobo slow. Siya, mahina lang, no? Anong pag iba? Bobo na lang, diba? Yan yung example ko. Kita nyo, kailangan ko pa mag-explain. Nakatahiya na yung ginagawa nila. Sa totoo lang, as a Filipino, I am truly embarrassed with what is happening in our country, especially coming from
the administration. Last two questions, VP. Yes, Ma'am Aimee, please, Mr. Mayor. VP, ano po yung masasabi natin sa ating current government na everybody is worried na po sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, especially may mga OFW po tayo nasa... Ayan, OFW naman. O pakinggan nyo mga kababayan, ano masasabi niya sa mga OFW na mga pinabayaan niya yata ni Bongbong na masabugan ng missile ang mga yan? O pakinggan natin. Iraq at saka sa Iran. But still, they are thinking of politics pa rin po dito sa ating bansa. Nakakalungkot dahil as I said, ganyan, no? Scapegoating yung ginagawa. Delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga bansa na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Pero somehow wala pa rin tayong nakikita na concrete plans and actions from the administration on how they will process the repatriation of those who want to come home, or how they will give protection to those who want to stay in the Middle East. Yan po yung trabaho ng gobyerno, pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan sa Middle East. At ang nagagawa lang nila ay binabalik nila sa impeachment yung topic, binabalik nila sa political persecution yung topic, binabalik nila sa pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa iba't ibang bansa. Doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin, tulad ng dati ko pang sinasabi, 2 taon na pataas ng pataas yung ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila masecure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas magandang term? Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong chat GPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT, ha? Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. No. Unintelligent. Now that there is significant impact on the Israel war sa ato ang economy. Tinuod ka? Yeah, I said. Kano sana? Niya gisulti noon na niya gisulti niya sa daw. Secretary Mr. Rebulasek said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a Justice Secretary, anong word ng, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a Justice Secretary that our courts are not competent to hear? Alam mo, ito yung pinakagago sa lahat, si Boying Rimulya. Oo, na hindi na daw ipupursue dito sa Pilipinas yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Pababayaan na lang daw niya sa ICC. Kesyo wala na daw ebidensya, nasunog na daw ebidensya. So, ang sinasabi nila is hindi na sila makakapag-file ng case dito sa Pilipinas. At papabayaan na nila sa ICC. So, makikipag-cooperate na sila sa ICC, dadalhin yung mga testigo ron. Tingnan nyo, ha. Pera ng taong bayan ang gagamitin. May eroplano papunta dun.
Pero walang eroplano magpadala ng mga Pilipino galing ng Middle East pauwi ng Pilipinas ha. Sinabi ni Claire Castro ng boba na yan na hindi daw siya direkta. This is not directly cooperating with ICC. If it's you're not directly cooperating, so it means you're indirectly cooperating with the ICC. O hindi nakikipag-cooperate pa din kayo, putang ina nyo, anong ka-fake newsan nyo na sinasabi nyo na hindi kayo makikipag-cooperate sa ICC when you are indirectly cooperating sa ICC by means of dalin itong mga tao na to gamit ang pera ng taong bayan ha. Gamit ang pera ng taong bayan, mga Pilipino din ito, sabi mga testigo Pilipino. Eh yung pinipersecute doon Pilipino din, dati pang presidente. Walang kaso sa Pilipinas. Putang ina, kinasuhan nyo doon. Ibig sabihin, walang nilabag na batas sa Pilipinas. Pilipino din yan dating presidente, mas matimbang pa buhay nito mga putang inang pamilya ng adik na ito. Di ba? Babayaran nyo gamit ang pera ng taong bayan, putaang ito matindi. Ang kakapal ng mga mukha ng mga hayop na mga witnesses na ito Hindi naman sa pag-ano ayaw daw nila sa witness protection program sa Pilipinas. Oo. Ayaw nila sa witness protection sa Pilipinas. Oo nga, ayaw nila. Ibig sabihin, ang gusto nila mag-witness protection sa ibang bansa. Wow! Oo, sa Europe. Tangina, ayaw nila witness protection sa Pilipinas. Gusto nila sa Europe sila magpa-witness protection. Putangina, antindi Adik ang mga pamilya nito. Putya, gusto nila sosyal. Sa Europe pa sila magtatago. Ayop, lakas. Tindi. Ang inang titigas ng mga mukha nyo. O hindi ba kapwa Pilipino ninyo pinipersecute sa ibang bansa, hindi ibang lahi ang judge, na Pilipino din, tas sasabihin ninyo makabayan kayo? Para sa bayan niyang ginagawa ninyo. Gago, kung para sa bayan niyang ginagawa ninyo at gusto nyo talaga ng accountability dito sa Pilipinas, dito nyo si Pangulong Duterte kasuhan. Dito tayo maglaban-laban. Bakit sa ibang bansa? Kasi so parang inaamin ni DOJ Secretary na hindi siya epektibo bilang isang DOJ Secretary for 3 years. Walang kwenta ang korte natin. So dapat kung walang kwenta korte natin, lumabas na lahat ng kriminal, lahat ng may mga kaso tapusin na. Wala palang kwenta korte natin Kasi sa ibang bansa pa tayo umaasa Dapat palabasin nyo na si Pastor. Palabasin nyo na si Pastor. Wala naman palang kwenta yung justice system natin O sila Leila de Lima, okay, nakalaya na Talagang walang kwenta justice system. Mantakin mo nakalaya. O palayain na natin lahat ng may mga kaso. Lahat, ilabas na natin ng mga nasa kulungan. Mali ang mga hearing ng mga yan dahil walang kwenta korte natin According mismo dito sa DOJ Secretary na hindi na nila ipopursue dito sa ibang bansa na lang yung kaso ng EJK, anak ng tinapay. Wala kasi kayong ebidensya talaga. So wala kayong ebidensya dito. Paano magkakaroon kayo ng ebidensya doon? Testimonya lang? Testimonya lang? Putangin nang yan. Tanga-tanga ninyo. Nakakaya tayo sa ibang lahi. Sasabihin ano mga ebidensya ninyo? Yung testimonya niya, gago. It's not what you can say in the court. It's what you can prove. Kailangan may mapatunayan kayo. Anong patunay ninyo? Lahat naman pala kayo, tinuturo nyo lang itong tao na to. Wala kayong ebidensya Paano nyo dito nga sa Pilipinas, hindi nyo ma-file yan dahil alam nyo hindi magfa-fly. Dahil alam nyo, hindi dismiss ng mga prosecutor yan, wala kayong ebidensya. Trial by publicity lang man itong ginagawa nyo. Cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory. So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC. Anong ibang term ayoko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, mas ganda yan Yeah, sige. Okay, masasyal! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang
as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Yung comment mo, Intellectually challenged, I see. Sige. Ma'am, previously, diba yung the officials in the administration denied na merong cooperation ng Philippines with the International Criminal Court. But now, according to Secretary Rimulya, yung government ipoproponto para dalhin yung mga witnesses ito sa Senate sa start ng trial. So, may reaction na. Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa. Yung sinasabi ko, isasakay mo sa eroplano, ito mga punyemas na ito, mga salot sa lipunan, na mga witnesses na ito, sasakay mo, dadalin mo ron, bubuhayin mo, palalamunin mo, gamit ang pera ng taong bayan, laban sa isang presidente na nagmahal sa bayang Pilipinas. Ganyang kademonyo itong administrasyon na ito. Yung mga kababayan natin ng mga bagong bayani nagpapasok ng pera sa Pilipinas, nagtatrabaho ng legal, hindi nagtitinda ng droga katulad nitong mga kamag-anak nitong mga hayop na ito, ay na sila yung hindi mo maiuwi dito sa Pilipinas dahil walang budget. Walang budget Saan ka naman? Nila. At parang bang sa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So, isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila, and parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos, noong ikaw ay nanalo, ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas. Tapos, meron kang half-hearted effort para lang sabihin na comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption, at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay budol! Ano mas magandang... Hindi. No, I never talked to any government official when I was in Australia. And I know for a fact na hindi Australia yung dalawang countries na redacted doon sa petition for interim release. Yes. So, yeah.
nasa na tayo dun sa pag-workout for those two countries? Kasi crucial din po, di ba ito dun sa magiging mayor din ni former president? Ay, hindi naman. Ang pagiging mayor niya, kailangan lang niya mag-oath. Hindi ko alam kung anong desisyon, kung ano ang desisyon at ano yung challenges kung bakit hindi nag-oath, hindi pa nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun. Kung intervene si DILG on the matter, hindi siya makatake oath by June 3rd. Dili, I do not think that the DILG will intervene because the DILG will only receive, ministerial ang ilahang duty to receive the papers sa iyahang pag-oath. Or hindi ibig sabihin na nasa list siya Ayan, mainit. Ano pa? yung isa sa dalawa na country. I think it was clear sa aking statement na is in the list. But Yan, no. Yan na. Medyo okay na yung usapan niya. Ayun na nga. So, mainit ang mga binitawang salita dito ni VP Sara. Ito daw si dating Bobo at Boba, ito si Claire Castro, ngayon ay isa ng kulang-kulang. Tangina, nakakahiya, no? Sana ituloy-tuloy ni Inday Sara yung ganito makaanghang na kalmado na mga statement para mas lalong mapahiya yung mga hayop na yan dahil deserve nila yan. Deserve. At mag-abang tayo mga bossing. Kahit tayo ay laging tawag din binablock. Bagamat lagi tayong sinisikil ang ating kalayaan sa pagpapahayaga, hindi tayo mahihinto. Kaya importante na makarating sa kinauukulan itong mga pagmumura natin na ito. Na kahit hindi nila dapat paniwalaan, dapat natin silang mamura dahil ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga yan. So mga bossing, itong video natin na ito, i-like, i-share, i-comment ninyo. Maraming salamat sa mga subscribers na bago. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe po kayo. Marami pong nanonood na hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe po kayo. I-share po natin ito para marami pong abutin, mapuntahan itong ating pagbabatikos sa mga sweetik sa lipunan. Ito na nga lang kaya natin gawin Wala na nga tayong kapangyarihan Kaya na nga nila tayong tanggalan na lang ng mga pinaghirapan natin ng mga channels Tapos murahin lang bawal. Pwede yun, putang ina. Huwag tayong papayag na alipinin tayo ng mga hayop na ito na sila lang ba ang pwedeng manghayop sa mga kapwa nila Pilipino. Hayupin din natin ng mga buwisit na ito. Mabuhay kayong lahat at sana ay magkaroon kayo ng magandang papasok na linggo. Mga bossing, mabuhay. Thank you very much for watching. I'll see you again next vlog.